Tunig daw, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na alas 7 ng umaga. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City, is a proud member of the KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan at 1 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-15 sa buwan ng Hulyo 2026 at ika-30 sa buwan ng Muharram 1447 sa Islamic or 1448 sa Islamic Hijra calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license sa BCTR Sir PB Jawaril at sa aming news head Miss Noronisa Mamintal Cusin at sa aming mga media technician Sir Arturo Dumaran at Sir Pelahio Dudong Umawan. Ako po ang inyong magkakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin A. Ali. Hati din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At hati din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamahala ni Minister Dato Muslim N.G. Sema at sa kanilang Director General Dato Suraba Butazil Jr. Hati din sa inyo ni Dato Udin Sinsu at Municipal Councilor Teodoro Ted Moingit. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM sa pamahala ni Minister MP Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Ibakakua. Katuwang ang DXTC, Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang samuro. At sa ating ulat panahon, ang localized thunderstorm ay nakakaapekto sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at posibleng pagkulog at pagkidlat. Posible ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat.
Sumikat si Haring Araw alas 5:34 ng umaga at lulubog alas 6:04 ng hapon. Ang temperatura ngayong araw ay nasa 34 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang samuro. Pitong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at dakuan natin ang ating mga balita. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-48 National Disability Rights Week na mahagi ng bigas at wheelchair sa mga residenteng may kapansanan kahapon, si barangay or si barangay Congresswoman by Sharifa B. Sinsuata na ginanap sa cover court barangay Awang Dato Udin Sinsuata, Maguindanao del Norte. Kaniyang pinangunahan ang programa na may timang Right to First Legislation Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Ipinamahagi ang 10 units ng wheelchair sa mga kwalipikadong benepisyaryo, kasabay din na pamahagi ng tulong or bigas sa mga residente ng nasabing barangay. Layunin na nasabing nasabing aktibidad na ipadama sa mga taong may kapansanan na hindi sila nag-isa at laging kasama ng pamunuan ng barangay ang kanilang mga pangangailangan at kapakanan. 9 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Matagumpay na isinagawa ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage ang kanilang 3 araw na strategic planning workshop noong ika-9 sa buwan ng Hulyo hanggang ika-11 taong kasalukuyan na ginanap dito sa lungsod. Layunin ng gawain na patatagin ang kahusayan ng institusyon, mapabilis ang tumutugong pamamahala at mapangalagaan ng pangmatagalan ang mayamang pamana at kultura ng Bangsamoro. Dinalihan ito ng mga commissioner, matataas na opisyal, pinuno ng mga division, technical na tauhan at mga empleyado ng komisyon. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita isinusulong sa kasalukuyan sa Bangsamoro Parliament ang Parliament Bill number 473 na naglalayong magtataga ng malinaw na mga alituntunin para sa maayos na pagpapatupad ng katarungang Sharia sa rehiyon. Sa klaw ng panukalang batas ang sumusunod na usapin mga civil na paglilitay sa ilalim ng Sharia, mga transaksyong pang-komersyo na Islamiko, karagdagang probisyon sa ugnayang pampamilya ng mga Muslim, mga paglabag sa ilalim ng ta'zir, mga alternatibong paraan ng paglutas ng hidwaan, mga paglilitis ng agama at or arbitration council,
at iba pang mahalagang hakbang para sa mas epektibong pamamalakad at pagpapaunlad ng buong sistema ng katarungan Sharia sa Bangsamoro. Ang panukala ay inihain ni na Member of Parliament Deputy Speaker Romeo Quezema, MP Abdul Karim Miswari, MP Randolph Parcasio, MP Saripudin Jikeri at MP Norija Miswari. Ito ay nakabatay sa Article 10 ng Republic Act number 11054 o ang Bangsamoro Organic Law or BOL na nagbibigay kapangyarihan sa Bangsamoro Parliament na magpatupad ng mga batas tungkol sa Sharia kabilang ang mga usaping pansarili, pampamilya, pag-aari, komersyo, civil at kriminal na nanaayon sa saligang batas at pambansang sistemang legal ng bansa. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga kasabay ng pagdiriwang ng Dengue Awareness Month at ASEAN Dengue Day 2026. Nagsagawa ang Cotabato Regional and Medical Center ng isang programa ukol sa pag-iwas sa dengue sa Barangay Mother Tabuntaga kahapon. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng timang ASEAN United Zero Dengue Dates, a future we build together by 2030 na nagbibigay din sa halaga ng pagtutulungan para mapigilan ang sakit at makamit ang walang nasasawing kaso ng dengue pagdating ng taong 2030. Pinangunahan ang programa ni Dr. Isolde B. Mayo, Medical Program Coordinator, kasama si Ms. Farida O. Mijitar, Nurse Coordinator, at nagpahayag din ng suporta at mensahe sina Ms. Veronica Jumuad ng Cotabato City Health Office at Barangay Chairman Honorable Dato Muhammad Ali Jawawi SM nagtindig na kailangan ng pagkakaisa ng sektor ng kalusugan at ng komunidad. Ang aktibidad ay sinagawa sa pamumuno at suporta ni Dr. Ismail Dimarin, Medical Chief or Medical Center Chief 2 ng CRMC. Patuloy ang pangako ng ospital na palakasin ang mga programa sa komunidad tungo sa ligtas at malusog na pamumuhay para sa lahat. 14 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Labis na nagdadalamhati at mariing kinundinaan ang buong pamilya ng Notre Dame Broadcasting Corporation or NDBC, kabilang ang DXMS Radyo Bida at DXOL Happy FM, ang walang awang pagpaslang sa kanilang tapat na teknisyan na si Ginoong Dinis Pido. Araw ng Martes, ika-14 sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. Matagal na naglingkod si Pido sa istasyon ng may katapatan at husay. Sa likod ng bawat patalastas at balita ay ang kanyang tahimik ngunit napakahalagang ambag upang masigurong hindi napuputol ang paghahatid ng impormasyon at serbisyo sa publiko. Nagpaabot ng taos-pusong pakikiramay at panalangin ang NDBC sa pamilya ng nasawi. Mariing sinabi sa pahayag na walang puwang ang karahasan sa sibilisadong lipunan, lalo na sa BERMM. Ang bawat buhay ay mahalaga at ang pagkitil sa inosenteng tao ay pag-atake rin sa kapayapaan at seguridad ng ating rehiyon. Nanawagan ang pamunuan sa pamagitan ni Father Rock Mori, M. Saniela o MI at CEO ng NDBC sa lokal na pamahalaan, Philippine National Police at iba pang ahensya
na magsagawa ng mabilis, walang kinikilingan at masusing investigasyon. Hinihikayat din ang sinumang may impormasyon na makipagtulungan sa mga otoridad upang matukoy at managot ang lahat ng may kagagawan sa ilalim ng batas. Kasabay nito nanawagan din sa mga kapwa mamahayag, pinuno ng komunidad at publiko na magkaisa sa pagtanggi sa anumang uri ng dahas at paglaban para sa katarungan at paggalang sa buhay. Patuloy na alalahanin ng buong NDBC si Dennis Pido bilang tapat na kasamahan at kaibigan at ipinapanalangin ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Katarungan para kay Dennis Pido, mangibabaw ang katotohanan at maibigay ang nararapat na hustisya. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin makatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba, Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa Malaka na Nagutsyera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mabangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Nagutsyera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay ka doon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral
bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying In Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying In Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying In Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying In Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba parating mga balita, umabot na sa 2,250 family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development Field Office 12 ang naipamahagi o ipinamahagi sa mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa bayan ng Datubla, Sinsuata. Personal na pinangunahan ni Congresswoman Abay Dimple Mastura ang ceremonial turnover ng mga food packs bilang bahagi ng patuloy na relief assistance para sa mga residente nga naapektuhan ng kalamidad. Sa kaniyang naging mensahe, nagpasalamat si Mastura sa lahat ng katuwang sa paghahatid ng ayuda. Inihayag din niya na maglalaan pa ang kaniyang tanggapan ng karagdagang tulong kabilang ang mga pump boat para sa mga magsasaka at mangingisda upang makatulong sa kanilang kabuhayan. Samantala, pinuri ni Mayor Raida Tumawis sa Sinsuat ang mabilis na pagtugon ng tanggapan ni Congresswoman Mastura ng DSWD Field Office 12 at iba pang line agencies sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga evacuees. Tiniyak din niya na patuloy na makatatanggap ng suporta ang lahat ng pamilya nga naapektuhan. Ayon sa lokal na pamahalaan na nagpapatuloy ang koordinasyon sa mga ahensya
ng pambansang pamahalaan upang matiyakan na lahat ng apektadong pamilya ay mabibigyan ng kinakailangang ayuda. Dalawamput 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Opisyal ng nanumpa sa tungkulin ang dalawang bagong membro ng Sangguniang Bayan ng OP sa isinanggawang oath-taking ceremony kahapon sa Provincial Government Center. Pinangunahan ni Governor Dato Tukaw Mastura CPA ang panunumpa bilang bahagi ng pagpapatuloy ng maayos na pamahala at serbisyong publiko sa bayan. Nanumpa si Maria Fredelina Ibanez Amando bilang municipal councilor na nahalili sa yumaong si dating konsihala Wilfredo T. Ibanez, habang si Jackie Raquinho Peñaloza naman ay tinalaga bilang kapalitan ng yumaong dating konsihala Alex Acosta Peñaloza. Dumalo rin sa seremonya si OP Vice Mayor Abdila Alabat, Sangguniang Bayan member G. Ulubalang, Secretary to the Sangguniang Bayan Mercy Suinan, at mga pamilya ng dalawang bagong konsihala ayon sa lokal na pamahalaan ng OP sa pamumuno ni Mayor Maria Rona Cristina Piang Flores. Ang panunumpa ng dalawang bagong konsihala ay sumisimbolo sa pagpapatuloy ng tapat at mahusay na paglilingkod sa pamamayan habang binibigyang pugay ang mahalagang ambag ng kanilang mga pinalitang lingkod bayan. 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita. Suportado ng Executive Department ng Cotabato City Government sa panukalang maglaan ng 10 milyong loan assistance para sa mga urban poor shelters sa lungsod. Ayon kay Cotabato City Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw, may prinsipyo ng pag-aproba ang Executive Department sa mungkahi ni Councilor Malang, ngunit kailangan pa itong dumaan sa proseso ng realignment ng pondo. Sinabi ni Mayor Matabalaw na bago pa man isumiti sa sangguniang panlungsod ang loan na proposal para sa otorisasyon na nagsagawa na ng due diligence ang pamahalaang lungsod. Aniya nakipagnegosasyon na ang Local Finance Committee sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines upang matukoy ang mga paborableng loan package para sa lungsod. Ayon sa alkalde, pinili ng pamahalaang lungsod ang Land Bank of the Philippines matapos itong mag-alok ng fixed interest na rate na 6.5% sa loob ng 2 taon na mas paborable kumpara sa kasalukuyang umiiral na market rate. Dagdag pa nito, bagamat nakakuha ang lungsod ng 6% interest rate sa mga nakaraang taon o nakaraang loan, ang kasalukuyan na prevailing rate ay nasa 6.5% at maaring magbago depende sa galaw ng merkado. Binibigyang diin pa ni Mayor Matabalaw na nagsagawa ng masusing pag-aaral ang Local Finance Committee sa feasibility ng loan application, kabilang ang pagsusuri sa mga benepisyo at posibleng epekto ng paghiram sa mga financial institution. Aniya, handa ang committee
nasagutin ang anumang katanungan ng sangguniang panglungsod at ipagtanggol ang loan proposal sa oras na magsagawa ng committee hearing habang nananatiling nakasalalay sa otorisasyon ng konseho ang pagpapatuloy ng aplikasyon. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin balita. Ngayon ay araw ng Merkules, 15 sa buwan ng Hulyo 2026, ika-30 sa buwan ng Muharram 1448 sa Islamic Hijra Calendar. At ilo po sa kay Simbay Adam. Hello sa iyo, ma'am. At hello din po dyan sa may Lugay-Lugay area. Kaya kakanuray da udasan to all lumnaan na udasan na family na always nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. At hello din po sa ating kasamahan dyan sa may Sultana Mastura, kay radyo natin, kay Ustad Abdul Bayan, Abdul Razak Abdul Bayan. Sa lahat po ng Abdul Bayan family na nakikinig ngayong oras na ito. At sa lahat po ng ating mga avid listeners sa abot ng ating himpila na 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Mula alas 7 hanggang alas 7:33 ng umaga. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin A. Ali at also atid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At hatid din sa inyo ng Amaya Beach Resort na matatagpuan sa may Kusyong Dato Udin, Sinsuat Maguindanao del Norte. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin balita. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license sa BCTR, Sir PB Jawarila, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Cusin, at sa aming mga media techniciana, Sir Arturo Dumara, at Sir Pelahio Dudong Humawan, at kay Sir Joseph Adasilio. At sa lahat po ng staff ng Radyo Natin FM, kay Radyo Natin Roxanne Kiaman. At sa ating mga kasama, 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila, 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo.